Kung pakiramdam mo mabagal ang usad ng buhay mo, kahit anong sipag ang gawin mo, may kulang. At kadalasan, hindi ito obvious. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga practical at proven na paraan para mapabilis ang pag-asenso mo gamit ang tamang habits, mindset at disiplina na kayang i-apply ng kahit sinong ka-tips. Hindi ito puro motivation lang, kundi mga konkretong steps na pwede mong simulan agad kahit nasa bahay ka lang o nagtatrabaho. Kaya siguraduhin mong tapusin mo ang video dahil sa dulo, ibabahagi ko ang pinakaimportanteng aral na pwedeng magbago ng direksyon ng buhay mo. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ayusin ang iyong daily habits, consistency over motivation. Kung gusto mong bumilis ang pag-asenso mo, hindi ito nagsisimula sa big goals o big decisions. Nagsisimula ito sa maliliit na habits na ginagawa mo araw-araw. Maraming ka-tips ang naghihintay ng motivation bago kumilos, pero ang totoo, hindi laging nandyan ang motivation. Ayon sa mga studies sa behavior psychology, mas tumatagal ang success ng isang tao kapag nakabase ito sa system o routine, hindi sa emotion. Kaya imbis na maghintay ka ng sipag o gana, mas effective na mag-set ka ng simple daily habit na kaya mong gawin kahit tinatamad ka. Halimbawa, imbis na sabihin mong mag-aaral ako ng 2 hours, gawing 10 minutes lang muna bawat araw. Ang goal dito ay hindi perfection, kundi consistency. Kapag araw-araw mong nagagawa kahit maliit lang, nagkakaroon ka ng tinatawag na momentum. At sa katayagalan, yan ang magpapabilis ng progress mo nang hindi mo namamalayan. Isa sa pinaka-practical na paraan para ma-build ang habit ay ang tinatawag na habit stacking. Ibig sabihin, ididikit mo ang bagong habit sa isang routine na ginagawa mo na. Halimbawa, kung lagi kang nagkakape sa umaga, pwede mong idagdag na habang umiinom ka ng kape, magbabasa ka ng 1 page ng book o manonood ng educational content. Kung lagi kang gumagamit ng phone bago matulog, pwede mong gawing habit na mag-journal muna ng 1 idea o realization bago mag-scroll. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangan mag-adjust ng malaking effort dahil isinasabay mo lang siya sa existing routine mo. Para sa maraming Pilipino na busy sa work, commute o bahay, ito ang isa sa pinaka-realistic na paraan para mag-improve. Hindi mo kailangang baguhin buong schedule mo. Kailangan mo lang maging intentional sa mga ginagawa mo na araw-araw. Isa pang critical na factor ay ang pag-limit ng distractions lalo na sa social media. Hindi naman masama ang mag-relax o mag-scroll pero kung hindi mo namamalayan na umaabot na ito ng 1 to 2 hours araw-araw, malaking oras na ang nawawala sa'yo na pwede sana sa self-improvement. Ayon sa research, ang average person ay gumugugol ng more than 2 hours sa social media bawat araw. Kung kahit kalahati lang nito ang i-convert mo sa learning or skill building, malaking advantage na agad iyon. Practical tip, mag-set ng time limit sa apps mo o maglagay ng specific schedule kung kailan ka lang pwede mag-scroll. Pwede ka rin gumamit ng rule na no social media until matapos ko ang top task ko for the day. Simple lang siya pero sobrang laki ng impact kapag ginawa mo consistently. Mahalaga rin na mag-track ka ng progress mo kahit sa simpleng paraan lang. Hindi mo kailangan ng complicated system, pwede na ang checklist sa Notes app o kahit sulat sa papel. Ang goal ng tracking ay hindi para ma-pressure ka, kundi para makita mo na may progress ka kahit maliit lang. Kapag nakikita ng utak mo na may improvement, mas nagiging motivated kang ituloy ang ginagawa mo. Halimbawa, pwede mong i-track kung ilang araw kang consistent sa pag-aaral, pag-exercise o pag-save ng pera. Kapag nakaabot ka ng 1 week, then 2 weeks, mas nagiging rewarding ang process. Ito ang tinatawag na visual progress at proven ito na nakakatulong para hindi ka sumuko agad sa habit na sinisimulan mo. Sa huli, tandaan mo na ang goal ay hindi maging perfect kundi maging consistent. Maraming ka-tips ang sumusuko agad kapag may isang araw na hindi nila nagawa ang habit nila. Pero sa reality, normal lang ang ma-miss ang isang araw. Ang importante ay hindi ka titigil. May simpleng rule na pwede mong sundin, never miss twice. Kapag hindi mo nagawa today, siguraduhin mong babawi ka kinabukasan. Ang pag-asenso ay hindi nangyayari sa isang malaking hakbang, kundi sa paulit-ulit na maliit na actions na ginagawa mo araw-araw.
Kung maayos mo ang daily habits mo kahit hindi mo paramdam agad ang resulta, darating ang time na magugulat ka na lang sa laki ng improvement mo. At doon mo marirealize na hindi pala motivation ang susi, kundi disiplina at consistency. Aral 2, I-upgrade ang iyong mindset from survival to growth. Kung gusto mong umangat sa buhay, hindi sapat na sipag lang, kailangan mo ring baguhin kung paano ka mag-isip. Maraming ka-tips ang stuck hindi dahil kulang sa effort, kundi dahil limitado ang mindset. Madalas ang default thinking natin ay survival mode. Basta may trabaho, basta may kita, okay na. Pero kung gusto mong bumilis ang pag-asenso mo, kailangan mong mag-shift sa growth mindset. Ibig sabihin, naniniwala ka na kaya mong mag-improve, matuto, at umangat kahit saan ka nagsimula. Ayon sa research ni psychologist Carol Dweck, ang mga taong may growth mindset ay mas mabilis matuto at mas nagtatagumpay dahil hindi sila takot sa challenges. Hindi nila tinitingnan ang hirap bilang hadlang, kundi bilang opportunity para mag-level up. Kaya kung lagi mong sinasabi sa sarili mo na hanggang dito na lang ako, oras na para palitan iyon ng paano pa ako gagaling. Isa sa pinakamalaking hadlang sa growth mindset ay ang takot sa failure. Sa kultura natin, madalas tingnan ang pagkakamali bilang kahihiyan, kaya marami ang umiiwas sumubok. Pero sa reality, ang failure ay bahagi ng proseso ng pag-asenso. Halos lahat ng successful na tao ay dumaan sa maraming pagkakamali bago nila nakuha ang results nila. Ang difference lang, hindi sila tumigil. Practical tip, kapag nagkamali ka, huwag mo agad i-judge ang sarili mo. Instead, tanungin mo, ano ang natutunan ko dito? Halimbawa, kung na-reject ka sa job application, imbis na ma-discourage, i-review mo kung saan ka pwedeng mag-improve. Resume ba, skills, o interview answers? Sa ganitong paraan, bawat failure nagiging stepping stone mo instead na dahilan para sumuko. Isa pang common problem ay ang toxic comparison, lalo na sa social media. Madaling mainggit kapag nakikita mo ang success ng iba, may bagong trabaho, travel, o achievements. Pero ang hindi mo nakikita ay ang struggles nila behind the scenes. Kapag lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba, nawawala ang focus mo sa sariling journey. Ang mas effective na approach ay self-comparison. I-compare mo kung nasaan ka ngayon versus kung nasaan ka last month o last year. Halimbawa, kung dati wala kang savings at ngayon meron ka ng kahit maliit, progress na iyon. Kung dati wala kang skill at ngayon may natutunan ka kahit basic pa lang, panalo ka na. Ang goal ay hindi maungusan ng iba, kundi maging mas better version ng sarili mo. Mahalaga rin ang environment mo sa pag-shape ng mindset mo. Kung palagi kang napapaligiran ng mga taong negative, reklamador o walang plano sa buhay, malaki ang chance na mahawa ka sa ganong thinking. Hindi mo kailangang i-cut off agad ang mga tao, pero pwede mong i-balance ito sa pag-expose sa positive influences. Halimbawa, manood ka ng educational content, makinig sa podcasts o magbasa ng books na makakatulong sa growth mo. Kahit online lang, pwede kang matuto sa mga taong mas advanced sa'yo. Sa panahon ngayon, libre na halos lahat ng information. Nasa sayo na lang kung gagamitin mo. Ang mindset mo ay parang sponge. Kung ano ang lagi mong pinapasok, iyon ang lalabas sa actions mo. Sa huli, ang pag-upgrade ng mindset ay nangangailangan ng consistent na effort, hindi ito one-time decision, kundi daily choice. Kailangan mong bantayan ang thoughts mo at i-correct kapag napapansin mong bumabalik ka sa negative thinking. Pwede kang mag-practice ng simple affirmations tulad ng kaya kong matuto o may progress ako araw-araw, hindi para lokohin ang sarili mo, kundi para i-condition ang isip mo na mag-focus sa growth. Tandaan mo, bago magbago ang resulta sa buhay mo, kailangang magbago muna ang paraan ng pag-iisip mo. Kapag na-master mo ang mindset na ito, mas magiging open ka sa opportunities, mas magiging resilient ka sa challenges, at mas bibilis ang pag-asenso mo dahil hindi ka na basta-basta pinapahinto ng takot o doubt. Aral 3. Pagbutihin ang financial discipline, hindi lang kita, kundi hawak sa pera. Kung mapapansin mo, maraming ka-tips ang nagsasabi na gusto nilang umangat sa buhay, pero pagdating sa pera, walang malinaw na sistema. Ang akala ng iba, ang solution ay mas malaking sahod agad. Pero ayon sa maraming financial studies, hindi income ang pangunahing problema, kundi kung paano mo hinahandle ang pera mo.
May mga tao na kumikita ng malaki pero laging kapos at meron ding sakto lang ang sahod pero may ipon at progress. Dito papasok ang financial discipline. Hindi mo kailangang maging expert agad. Ang kailangan mo ay magkaroon ng simple at consistent na paraan ng pag-manage ng pera. Ang unang step ay maging aware kung saan napupunta ang pera mo. Kung hindi mo alam kung saan siya napupunta, mahirap siyang kontrolin. Isa sa pinaka-practical na gawin ay ang pag-budget. Hindi ito kailangang complicated. Pwede kang magsimula sa simpleng breakdown tulad ng 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings or investment. Kung hindi pa kaya ang ganitong ratio, okay lang. Ang importante ay may system ka. Halimbawa, pwede mong simulan sa pag-set ng fixed amount na itatabi mo kada sahod, kahit maliit lang. Ang mahalaga ay nasasanay ka na unahin ang pag-save bago gumastos. Maraming Pilipino ang ginagawa ay baliktad, gastos muna bago save. Kaya pagdating sa dulo ng buwan, wala nang natitira. Kung babaliktarin mo ang process, kahit paano may naiipon ka kahit hindi kalakihan ang kita mo. Isa pang malaking dahilan kung bakit hindi umaasenso ang iba ay impulsive buying, lalo na sa panahon ng online shopping. Isang click lang, bili agad. Madalas, hindi mo na napapansin na ang maliliit na gastos ay nagiging malaking halaga sa katagalan. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 100 pesos kada araw sa hindi naman kailangan, sa isang buwan aabot iyon ng around 3,000 pesos. Sa isang taon, malaking halaga na iyon na pwede sana mapunta sa savings or investment. Practical tip, gamitin ang 24-hour rule. Kapag may gusto kang bilhin na hindi urgent, bigyan mo ang sarili mo ng 1 day bago mag-decide. Madalas, mawawala rin ang urge at marerealize mo na hindi mo pala talaga kailangan. Mahalaga rin na magkaroon ka ng additional source of income kung gusto mong bumilis ang pag-asenso mo. Sa panahon ngayon, mahirap umasa sa iisang income lang, lalo na kung may mga unexpected expenses. Hindi ibig sabihin na kailangan mong agad magtayo ng malaking negosyo. Pwede kang magsimula sa maliit, freelance work, sideline, o paggamit ng skills mo para kumita extra. Halimbawa, kung marunong kang magluto, pwede kang magbenta ng pagkain. Kung marunong ka sa social media o editing, pwede kang kumuha ng clients online. Ang goal dito ay hindi agad yumaman, kundi magkaroon ng additional cash flow na makakatulong sa financial stability mo. Kapag may extra income ka, mas may freedom kang mag-save, mag-invest, at magplano para sa future. Sa huli, kailangan mong maintindihan ang difference ng asset at liability. Simple lang ito. Ang asset ay yung naglalagay ng pera sa bulsa mo, habang ang liability ay yung kumukuha ng pera sa iyo. Halimbawa, ang gadget na ginagamit mo para kumita ay asset, pero ang gadget na binili mo lang dahil uso ay pwedeng maging liability kung wala naman siyang return. Hindi ibig sabihin na bawal ka ng gumastos sa gusto mo, ang point ay maging intentional ka. Bago ka bumili, tanungin mo ang sarili mo kung makakatulong ba ito sa growth mo o dagdag gastos lang. Ang financial discipline ay hindi tungkol sa pagtipid lang, kundi sa paggawa ng matalinong desisyon sa pera. Kapag na-develop mo ito, kahit hindi pa kalakihan ang kita mo, mas magiging stable ka at mas bibilis ang pag-asenso mo sa tamang direksyon. Aral 4. I-develop ang high-value skills. Ito ang magpapabilis ng asenso mo. Kung gusto mong tumaas ang kita at opportunities mo, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan may skills ka na may value sa market. Maraming ka-tips ang matiyaga at masipag, pero kung pare-pareho lang ang skill level sa karamihan, nagiging mahirap tumaas ang sweldo o makahanap ng better na trabaho. Sa reality, binabayaran ang tao base sa value na kaya niyang i-provide. Kaya kung gusto mong bumilis ang pag-asenso mo, kailangan mong mag-focus sa pag-develop ng high-value skills, yung mga kakayahan na in-demand at kayang magbigay ng mas mataas na income. Hindi ito overnight process, pero once na ma-build mo, magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa iyo, local man o abroad. Unang step dito ay piliin mo kung anong skill ang gusto mong i-develop. Importante na hindi ka lang basta sumabay sa uso, kundi pipili ka ng skill na aligned sa interest mo at may demand sa market. Halimbawa, sa industriya ngayon, mataas ang demand sa communication skills, digital skills tulad ng social media management, video editing, at pati na rin sa culinary at service skills lalo na kung plano mong magtrabaho abroad.
Kung nasa food industry ka, pwede mong i-level up ang cooking techniques, plating o kitchen management. Kung hindi ka pa sigurado, pwede kang mag-research online kung anong skills ang mataas ang demand. Ang goal dito ay maging intentional ka. Hindi ka lang basta natututo, kundi natututo ka ng skill na may malinaw na direction. Kapag napili mo na ang skill, ang susunod ay consistent practice. Hindi sapat ang panonood lang ng tutorials o pagbabasa, kailangan mong gawin. Kahit 30 minutes hanggang 1 hour bawat araw, malaking bagay na iyon basta tuloy-tuloy. Halimbawa, kung gusto mong matuto ng video editing, mag-edit ka araw-araw kahit simple clips lang. Kung cooking naman, mag-practice ka ng bagong recipe o technique kahit sa bahay. Ayon sa research, ang mastery ng skill ay nanggagaling sa tinatawag na deliberate practice, yung may focus at intention, hindi basta ginagawa lang. Mas importante ang consistency kaysa sa tagal. Kahit maliit na practice araw-araw, mas effective kaysa isang bagsakan na practice tapos hihinto ka naman. Isa sa pinakamagandang advantage ngayon ay ang dami ng free resources online. Hindi mo kailangan gumastos agad ng malaki para matuto. Maraming tutorials sa YouTube, free courses at content creators na nagtuturo ng step-by-step skills. Ang challenge na lang talaga ay discipline, kung gagamitin mo ba ang oras mo sa pag-scroll o sa pag-aaral. Practical tip, mag-set ka ng specific time sa araw mo na dedicated sa learning. Halimbawa, instead na mag-scroll ka ng 1 hour sa social media, gawing learning time iyon. Pwede ka ring gumawa ng simple learning plan. Halimbawa, sa loob ng 1 month, magfo-focus ka sa isang specific skill. Sa ganitong paraan, hindi ka naguguluhan at mas nakikita mo ang progress mo. Habang nag-i-improve ka, mahalaga rin na mag-build ka ng portfolio. Ito ang magpapakita ng actual skills mo, hindi lang puro salita. Halimbawa, kung cook ka, pwede kang mag-take ng pictures ng mga dishes na ginagawa mo. Kung editor ka, gumawa ka ng sample videos. Kung nasa service industry ka, pwede mong i-highlight ang experience mo at feedback ng customers. Kahit simple lang, malaking tulong ito lalo na kapag nag-a-apply ka ng trabaho o naghahanap ng clients. Sa panahon ngayon, mas pinapahalagahan ng employers at clients ang actual output kaysa sa credentials lang. Kapag may maipapakita ka, mas tumataas ang chance mo na makuha ang opportunity. Sa huli, kailangan mong maging adaptable. Ang mundo ngayon mabilis magbago, yung skill na in-demand ngayon pwedeng hindi na ganoon ka-relevant after some time. Kaya importante na open ka sa pag-upskill at pag-learn ng bagong bagay. Huwag kang matakot magsimula ulit kung kinakailangan. Ang mga taong mabilis umasenso ay hindi yung pinakamagaling sa simula, kundi yung marunong mag-adjust at patuloy na natututo. Kung gagawin mong habit ang pag-develop ng skills, hindi ka mauubusan ng opportunities. At kahit saan ka dalhin ng pagkakataon, local man o abroad, dala mo ang value mo at iyon ang magpapabilis ng pag-asenso mo. Aral 5. Ayusin ang disiplina at focus. Execution ang labanan. Maraming ka-tips ang may pangarap, may plano at minsan kahit may skills na pero hindi pa rin umaasenso. Bakit? Dahil kulang sa execution. Sa totoo lang, hindi ideas ang problema, kundi paggawa. Dito papasok ang disiplina at focus. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect o laging ganado, kundi sa kakayahang gawin ang dapat gawin kahit wala sa mood. Ayon sa research sa productivity, ang mga taong may malinaw na sistema at disiplina sa araw-araw ay mas mabilis makamit ang goals nila kaysa sa umaasa lang sa inspiration. Kaya kung gusto mong bumilis ang pag-asenso mo, kailangan mong i-train ang sarili mo na kumilos consistently, hindi lang kapag feel mo. Unang practical step ay mag-set ng clear at specific goals. Hindi sapat ang gusto kong yumaman o gusto kong maging successful. Kailangan malinaw at measurable. Halimbawa, makapag-ipon ng 10,000 pesos sa loob ng 3 months o matuto ng basic video editing sa loob ng 1 month. Kapag specific ang goal mo, mas alam mo kung anong actions ang kailangan mong gawin araw-araw. Pwede mo ring itong hatiin sa mas maliliit na tasks para hindi overwhelming. Ang importante ay may direction ka. Kung wala kang malinaw na target, madali kang maliligaw at mauubos ang oras mo sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa progress mo. Kasunod nito ay ang paggawa ng daily schedule o routine. Hindi ito kailangang sobrang strict, pero kailangan may structure ang araw mo. Halimbawa,
Mag-set ka ng oras kung kailan ka magfo-focus sa important tasks tulad ng pag-aaral ng skill, pag-a-apply ng trabaho, o paggawa ng sideline. Isa sa effective na technique ay ang time blocking. Maglaan ka ng specific time para sa isang task at doon ka lang magfo-focus. Sa loob ng time na iyon, iwasan mo ang distractions tulad ng notifications o unnecessary scrolling. Kahit 1 to 2 hours na focused work bawat araw, malaking progress na iyon kung consistent. Tandaan, hindi dami ng oras ang laban, kundi kalidad ng focus. Isa pang challenge na dapat mong iwasan ay ang pagiging busy pero walang progress. Maraming tao ang pagod buong araw, pero kapag tinignan mo, wala namang natapos na importanteng bagay. Madalas napupunta ang oras sa low-value tasks, yung mukhang productive pero hindi naman talaga nakakatulong sa goals. Practical tip, araw-araw pili ka ng 1 to 3 na pinaka-importanteng tasks na directly connected sa goal mo. Ito ang unahin mo bago ka gumawa ng iba. Kapag natapos mo ang mga ito, kahit wala ka ng ibang nagawa, productive ka pa rin. Ito ang tinatawag na high-impact work. Mas kaunting ginagawa pero mas may malaking resulta. Importante rin na matutunan mong tapusin ang sinimulan mo. Isa ito sa pinaka-common na problema, maraming sinisimulan pero walang natatapos. Halimbawa, magsisimula ka mag-aral ng isang skill, tapos lilipat ka agad sa iba kapag nahirapan ka o nawalan ng gana. Sa ganitong pattern, wala talagang progress. Ang solution dito ay commitment. Kapag may sinimulan ka, bigyan mo ng sapat na oras bago ka mag-decide kung itutuloy mo o hindi. Halimbawa, mag-commit ka ng at least 1 month sa isang skill o project bago ka mag-shift. Sa ganitong paraan, nabibigyan mo ng chance ang sarili mo na mag-improve at makita ang resulta ng effort mo. Sa huli, huwag mong kalimutan ang tamang pahinga. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa pagtatrabaho ng tuloy-tuloy, kundi pati sa pag-manage ng energy mo. Kapag lagi kang pagod o burned out, babagal din ang progress mo. Ayon sa studies, mas productive ang isang tao kapag may balance ng work at rest. Kaya siguraduhin mong may oras ka rin para matulog ng maayos, magpahinga at mag-recharge. Ang goal ay sustainable progress, hindi mabilis pero nauubos ka naman. Kapag na-master mo ang disiplina at focus, hindi ka naaasa sa motivation. Kahit anong mangyari, pagod, walang gana o may distractions, kikilos ka pa rin. At iyon ang tunay na magpapabilis ng pag-asenso mo. Sa lahat ng napag-usapan natin, malinaw na ang pag-asenso ay hindi nakadepende sa swerte o bilis, kundi sa tamang sistema na ginagawa mo araw-araw. Mula sa pag-aayos ng daily habits, pag-upgrade ng mindset, pag-manage ng pera, pag-develop ng high-value skills, hanggang sa disiplina at focus. Lahat ito ay magkakaugnay. Hindi mo kailangan gawin lahat agad, pero kailangan mong magsimula at maging consistent. Tandaan mo, kahit small progress basta tuloy-tuloy, mas malayo ang mararating mo kumpara sa pabugso-bugsong effort. Bilang ka-tips, ang goal natin ay hindi lang basta kumita, kundi magkaroon ng direction at control sa buhay. Walang shortcut, pero may tamang proseso. Kung ia-apply mo ang mga aral na ito, unti-unti mong makikita ang pagbabago. Hindi lang sa pera, kundi pati sa sarili mo. Simulan mo na ngayon. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.